Magandang gabi mga kabayan, special announcement lang para sa ating haplas, konsagradong langis 100 ml, panghilot sa katawan, panghilot sa sakit ng ulo, sa sakit ng kasukasuan, sa ubo, sa lagnat, sa bulag sa mga nagbubuntis. Pasensya na kung naubusan yung iba o yung marami sa inyo kasi last time 100 na langis na yung ginawa namin pero sobrang bilis pa rin naubos. At ngayon para hindi magreklamo yung iba, para sabay-sabay na mabuksan, sabay-sabay na maka-order, after nyong marinig tong announcement ko, meron uli na 100 pieces ng langis dyan na kinonsagra na binasbasa ng Antengeros del Negros. I-view nyo kaagad yung link, mag-check out para hindi maubusan. Yun lamang, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Clarito. Walang eksaktong taon. Lugar ng Mindoro. Nasa edad 25 si Clarito ng mga panong ito. Talamak ang rebelde at ilegal na pagtotroso sa lugar. Nagawa na nilang lumapit sa nakakataas. Pero taon na ang nakakalipas. Wala pa ring aksyon para sa mga abusado sa kalikasan. Panganay si Clarito sa 3 magkakapatid. Nagparaya ito. Mas ninais na tulungan ang mga magulang sa pagpapaaral ng 2 nakababatang kapatid na nasa Maynila. Pagsasaka at pag-uuling ng mga sanga ng puno ang pangunahing hanap buhay ng pamilya. Dito rin ang gagaling ang pangsuporta sa mga kapatid. Wala pa namang balak si Clarito na mag-asawa. Nangako ito sa sarili na hindi magnonobya hanggat nag-aaral pa ang mga kapatid. Masasabi namang magandang lalaki si Clarito. May hubog ang pangangatawan kaya marami ang humahanga sa kanya. Pero dahil sa responsibilidad, marami na itong dalagang tinalikuran. Maraming kalalakihan ang naiinggit at nagsiselos dahil nagbibigay ng motibo sa binata ang kanilang mga napupusuan. Madalas itong nakakatanggap ng mga regalo, iba't ibang uri ng pagkain mula sa mga dalaga. Isang araw, naanyayaan si Clarito na mapabilang sa mga taong aani ng palay sa Karatig Baryo. Dahil pakyawan o madali ang pag-aani ang gagawin, kaya labis na naging abala si Clarito sa ginagawa. Pagsapit ng hapon habang nagtatali ng palay, bigla itong napatigil nang makitang hinihingal ang ina. "Anak! Clarito! Tumakbo ka na! Dalian mo!" Wika ni Nanay Nerva. "O bakit naman po? Ano po bang nangyari?" Tanong ni Clarito. Yung isang manliligaw ni Jolina. Si Chocho ay hinahanap ka at may dalang baril. Tumakbo ka muna anak, dalian mo!" Wika ni Nerva. Matapos marinig ang sinabi ng nanay, hindi na nagdalawang isip na tumakbo si Clarito. Dahil bundok ang gilid ng malawak na palayan, dali-dali itong nagtago sa mayabong na mga puno. Sakto namang dumating si Jojo sa lugar. "Nasa na yung Clarito na yan? Tatantarin ko yan ng bala. Akin lang si Jolina. Kung naririnig mo ako, ayoko nang makikita yung pagbumuka mo sa baryong to. Kung magmamatigas ka, papatayin kita." Wika ni Jojo. Dahil sa takot kaya napatakbo na lang ang binata sa malalim na parte ng kakawyan. Nang marating ang gitnang bahagi ng gubat, sa labis sa pagkahingal tumigil ang binata sa pagtakbo. Umupo sa malaking tipak ng bato. Sa ilang minutong pagpapahinga, hindi niya napansin ang unti-unting paglubog ng araw. Nang mapansing madilim na ang paligid, minabuti niyang manatili sa kinaroroonan. Babalik na lang sa tahanan pagsikat ng araw.
Hindi naman naging problema ang liwanag. Sanay si Clarito na gumawa ng apoy gamit ang naputol na sanga. Sobrang dilim ng paligid. Natatakpan ng makapal na dahon ang liwanag ng buwan. Sa paglalim ng gabi, nagpa siyang matulog si Clarito matapos makaramdam ng antok. Sa ilang minutong pagtulog, bigla itong nagising. Marami ang kumakagat na lamok sa kanya. Sa pagmulat ng mata, kaagad bumungad sa kanya ang madilim na lugar. Tuluyan nang namatay ang apoy na ginawa niya. Ilang sandali pa habang abala sa paghampas sa sarili dahil sa kagat ng lamok. Bahagya naman itong natigilan matapos marinig ang isang malakas na pagaspas mula sa himpapawid. Biglang umalinsangan ng paligid. Kaagad kumalat ang napakabahong amoy. Sa isip ni Clarito, malabong ibon ang nasa itaas. Masyadong malakas ang pagaspas nito at tila nang gagaling sa malaking pakpak. Hindi naman tumagal ang nilalang sa itaas. Mukhang napadaan lamang ito. Nanatili si Clarito sa gilid ng isang malaking tipak na bato. Ilang sandali pa may narinig siyang boses na paparating. "Makikita kaya ni Monita yung hinahanap natin?" Wika ng isa sa mga lalaki. "Naku, sa lapad ng pakpak nun. Siguradong mabilis nating mahanap yung Clarito na yan. Malaki din pala yung mga puno dito, no? Dito na lang siguro tayo magputol sa susunod." Wika ng kanyang kasama. "Oo, alam ko, pero hanapin muna natin si Clarito. Akala niya siguro makakaisa siya kay Julina." "Teka, sandali nga. Bakit hindi mo nalang dukutin si Julina para wala ka nang iniisip?" "Talagang hindi mo ginagamit yung utak mo, no? Kapag nalaman ni Kawili na nagdala tayo ng hindi kasapi, malilintikan tayo." Pag-uusap ng dalawang kalalakian. May dalang solo ang mga ito. Habang nasa likuran naman ng dalawang kalalakian, may nakasubit na mataas na kalibre ng baril. Labis ang kabang nararamdaman ng binata sa oras na makita siya ng mga ito. Siguradong hindi na sisikatan ng araw si Clarito. Kilala si Jojo bilang malupit na rebelde. Ito rin ang naatasang kumolekta ng koleksyon sa baryo nila Clarito. Maging ang mga karatig lugar ay hindi nakakaligtas sa kanya. Isa rin ito sa manliligaw ni Julina. Pero dahil sa pagiging hambog at kasapi ng mga rebelde, kaya napakalabong magustuhan ito ng dalaga. Patuloy namang itinago ni Clarito ang sarili sa bato. Sa awa ng Diyos, hindi siya natagpuan ng mga rebelde. Hindi na din ito dinalaw ng antok dahil sa labis na pangamba sa sariling kaligtasan. Sa pagsikat ng araw, mas minabuti ni Clarito na pumunta sa salungat na direksyon na tinahak ng mga rebelde. Patuloy lang sa paglalakad si Clarito, niwala itong malinaw na pupuntahan. Hanggang sa makuha ang atensyon nito nang marinig ang agos ng tubig mula sa batis. Kaagad niya itong pinuntahan. Nang makita ang malinaw na tubig, walang pagdadalawang isip na uminom. Nang mapawi ang uhaw, inikot ni Clarito ang paningin sa ganda ng batis. Pero bahagya itong napatras matapos makita ang patay na kambing sa ibabang parte. Lasog-lasog ang katawan at wala ng lamang loob. Lalapitan pa sana ni Clarito ang kambing. Narinig niya ang boses ng mga rebeldeng naghahanap sa kanya. Kagad siyang nagtago sa mataas na damo. 3 na ang bilang ng mga ito at tila nagmamadali. "Bilisan na natin, anong oras na? Baka magalit na naman si Kawili." Wika ng isa sa mga kalalakian na ang pangalan ay Artemio.
Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kay Kawili. Oh, bakit may patay na kambing dyan? Tanong ni Jojo. Pasensya na, Jo. Bigla akong ginutom habang nag-iikot. Wika ni Monita. Kaya siguro hindi mo nakita ang hinahanap natin eh. Puro tiyan ang iniintindi mo eh. Tugon ni Jojo. Hindi na nagsalita si Monita. Kagad binagtas ng mga ito ang daan papunta sa kampo. Nang malaman ni Clarito na tumigil na sa paghahanap ang mga rebelde, muli rin niyang tinahak ang daan pabalik ng baryo. Sa patuloy na paglalakad, bahagya namang natigilan si Clarito nang mapansin na tila iba ang lugar na napuntahan. Bumungad sa kanya ang patag na bahagi ng kagubatan. Purong manipis na damo lang ang gitna nito at matataas na puno ng bayabas ang nasa gilid. Hitik rin sa bunga ang mga bayabas. Halos hinog na ang mga bunga nito, kaya mabango ang kumakalat na amoy sa buong lugar. Ilang sandali pa naantala naman si Clarito matapos maramdaman ang biglang pag-init ng katawan. Nag-iba ang aura ng lugar hanggang sa makarinig ng hangos. Tila kalabaw na nanginginain sa lugar. Hinanap ang pinanggalingan nito. Sa patuloy na pag-ikot ng paningin, bumungad naman ang isang malaking kalabaw. Kung titignan ay parang normal na hayop lang. Pero 2 beses ang laki kung ikukumpara sa normal na kalabaw. Inisip na lang ni Clarito na marahil kagagawan ito ng mga ilegal na pagtotroso, kaya napunta sa lugar na iyon ang ligaw na kalabaw. Kasalukuyan namang nakatayo si Clarito habang pinagmamasdan ang hayop. Papalayo na sana ang binata. Bigla namang humarap sa direksyon niya ang kalabaw. Bahagyang kinabahan si Clarito at napatigil sa paggalaw. Pero masyadong agresibo ang hayop, kaya kagad itong sumugod at sinuwag si Clarito. Habang ang binata naman, wala nang nagawa kung hindi tumakbo dahil baka tamaan siya ng matutulis na sungay nito. Mabilis naman itong nakahanap ng mataas na puno. Dali-daling umakyat si Clarito para makaiwas sa pag-atake ng hayop. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napatid ang sangang tinatapakan ni Clarito. Nang malaglag sa lupa, bigla siyang naparap sa kalabaw. Mabilis itong tumakbo papalapit sa kinaroroonan niya. Kaagad namang tumayo si Clarito at muling umakyat sa malaking puno. Nakahinga ng maluwag ang binata. Ang buong akala ni Clarito ay titigil na ito. Pero hindi. Bumibuelo lang pala ang hayop para suwagin ang puno. Halos matumba ang puno sa lakas ng pagkakasuwag ng kalabaw. Hindi ito nagsasawa sa ginagawa at tila malaki ang galit kay Clarito. Ilang sandali pa muli nitong sinuwag ang puno. Kitang-kita ni Clarito kung paanong tumalsik ang kapirasong parte ng sungay nito. Halos kasing laki lang ito ng bato. Natigil na rin sa ginagawa ang hayop at dahan-dahang umalis. Nang masigurado na ligtas na ang paligid, kagad namang bumaba si Clarito ng puno. Dahil sa kuryosidad, pinulot nito ang kapirasong sungay ng kalabaw. Sa hindi malamang dahilan, naging interesado si Clarito sa bagay na yon at inilagay sa bulsa. Bago lisanin ang lugar, nakaramdam ng labis na gutom, kaya kumuha muna ito ng bayabas at kinain. Nang makauwi, laking tuwa ng mga magulang nang makitang ligtas ang anak. O anak, mabuti naman at ligtas kang nakauwi dito. Wika ni Tatay Rosalito. Maluwa-luwa pa ito habang nagsasalita. Habang ang kanyang ina
Napagulgol sa sobrang saya. Sabi ko naman sa'yo anak, iwasan mo na yang si Jolina. Marami namang ibang babae dyan. Wika ni Nanay Nerva. Nay, alam mo naman kahit anong iwas ko kay Jolina, siya mismo yung gumagawa ng paraan. Siya lang yung gustong pumunta dito sa bahay. Tugon ni Clarito. Ito na nga bang kinakatakutan ko eh. Malupit pa naman yang si Jojo. Lumapit na lang kaya tayo sa mga pulis. Mungkahi ng ina. Wala ring mangyayari kahit magsabi tayo sa mga pulis na yan. Protektado yan eh. Bali wala kung magsusumbong tayo. Baka nga yung anak mo pa ang hulihin nila. Tugon ng ama. Ay nga pala anak, galing dito kagabi ang grupo ni Jojo, hinahanap ka. Nagbanta nga sila. Papaulanan daw ng bala yung bahay kapag tinago ka namin. Wika ni Nanay Nerva. Mas maigi siguro kung doon ka muna kay Tio Junior mo. Siguradong babalik ang grupo ni Jojo dito para hanapin ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman nila masusundan doon. Wika ni Tatay Rosalito. Napatango na lamang si Clarito bilang pagsang-ayon sa ama. Kaagad itong nag-ayos ng gamit at umalis ng lugar. 3 bayan ang kailangan daanan bago marating ang munting tahanan ni Tio Junior. Habang nasa sasakyan, kitang-kita naman ang halos makalbong paligid dahil sa ilegal na pagtotroso. Makalipas ang halos 5 oras ng biyahe, hapon na nang makarating ito sa tahanan ng tiyuhin. Nakita niya itong abala sa pagdidilig kahit papalubog na ang araw. Tio, gabi na. Bakit nagdidilig ka pa? Wika ni Clarito. Nagulat naman ang tiyo. Hindi nito inaasahan ang pagdating ng pamangkin. O Clarito, nakakabigla naman yung pagdating mo. Kumusta ang gwapo kong pamangkin? Wika ni Tio Junior. Eto, gwapo pa rin. Saan pa ba ako magmamana? Eh di sa'yo, di ba? Nasaan pala si Tia? Tanong ni Clarito. Andyan sa loob nagluluto ng ulam para ngayong gabi. Ano ba ang atin? Biglaan yata yung pagpunta mo dito ah. Tanong ni Tio Junior. Mahabang kwento, Tio. Ipapaliwanag ko na lang mamaya sa loob. Pero bukas na ho yan. Tutulungan ko na po kayo sa pagdidilig bukas. Anong oras na eh? Wika ni Clarito. O siya, sige. Pumasok ka na doon. Susunod na lang ako, tatapusin ko lang to. Wika ni Tio Junior. Kagad namang pumasok sa tahanan si Clarito. Pagsapit ng hapunan, ibinalita ni Clarito ang lahat ng naganap. Nabigla naman ang dalawa sa narinig sa kanya. Ay nako, mahirap nga ang ganyang sitwasyon. Pasensya ka na sa munti naming bahay ha. Alam mo naman na 2 lang kami ng tiyo mo dito. Pero maaari ka namang gumawa ng sarili mong kubo. Ikaw na ang bahalang pumili kung saan mo nais magtayo. Wika ni Tia Manay. Napangiti naman ang binata dahil katulad noon. Maganda pa rin ang pakikitungo sa kanya ng mga ito. Sa paglalim ng gabi, dahil hindi makatulog, lumabas na lang muna si Clarito ng tahanan. Umupo ito sa ilalim ng puno habang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Clarito, mukhang malalim yung iniisip mo ah. Wika ni Tio Junior. O Tio, gising ba pala kayo? Napansin kong lumabas ka ng bahay eh. Alam kong kailangan mo ng kausap kaya sinundan kita. Maraming salamat Tio ha. Huwag kayong mag-alala. Tutulong ako sa inyo. Tugon ng binata. Napangiti lang si Clarito sa chewin. Dinukot pa nito ang ibinigay na pera ng ama at ibinigay sa kanya.
nang mailabas sa bulsa. Hindi niya napansin na kasama pala ng pera yung maliit na peraso ng sungay ng kalabaw. Kagad itong nakita ni Tio Junior dahil sa liwanag ng dala nitong lampara. "Oh, saan mo nakuha yan?" tanong ng Shuin. "Ito po ba? Itong sungay ng kalabaw?" tanong ni Clarito. "Maswerte ka. Ramdam kong buhay ang isang yan ha. Ingatan mo yan. Mas mainam kung ilalagay mo sa pulang tela." Wika ni Tio Junior. Ayon dito, kawangis ito ng bagay na ibinahagi sa kanya ng isang ermitanyo. Pero hindi ito tinanggap ni Tio Junior dahil nais niyang mamuhay ng normal. Napadaan lang ang nasabing ermitanyo sa bakuran. Humingi ito ng maiinom, pero pagkain at tubig ang ibinahagi ni Tio Junior. Ayon pa sa ermitanyong nakausap, isa sa kakayahan ng mutya ang magkaroon ng kabal at pambihirang lakas ng kagaya sa hayop. Labis naman ang pagkamangha ni Clarito matapos marinig ang ibinahagi ng matanda. Hindi nagtagal, kagad namang pumasok ang dalawa para makatulog. Kinabukasan matapos tulungan sa pagdidilig ng halaman at gulay ang Shuin, sinimulan ni Clarito na gumawa ng maliit na kubo sa tabi mismo ng bahay ng tiyo. Tila naniniwala naman ito sa sinasabi ng Shuin. Ramdam niya ang kakaibang lakas. Hindi ito basta-basta napapagod sa gawain. Isang araw, habang abala sa pagputol ng mga sanga ng puno si Clarito upang gawing uling, bahagya naman siyang natigilan nang makita ang apat na kalalakian. May dalang chainsaw ang mga ito na ginagamit para mabilis na maputol ang malalaking puno. Nung una ay hinayaan lang ni Clarito hanggang sa tumuloy ang mga lalaki sa lupain ng Shuin. Magsisimula na sana itong putulin ang isang malaking puno, pero kagad itong tumigil matapos marinig magsalita ang binata. Mga Ginoo, mawalang galang na. Lupa kasi ito ng Shuin ko eh." Wika ni Clarito. Sino ka ba? Anong lupain ng Shuin mo? Sako pa to ng pagmamayari ko. Tugon ng isa sa mga kalalakian. "Pasensya na talaga ha, pero hindi ko kayo papayagan sa nais niyong gawin eh." Muling wika ni Clarito. Ano naman ang gagawin mo ha? Paano mo kami pipigilan? Tugon ng lalaki. Sabay tutok ng 45 baril kay Clarito. Bakit hindi naman kayo lumaban ng patas? Kinakailangan pa talaga manglamang sa kapwa para lang mabuhay kayo. Tugon ni Clarito. Aba ayos ka, masyado kang madaldal pakialamero ka. Kagad nitong pinaputokan ng baril si Clarito. Sabay tawanan matapos itong matumba. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang tumayo si Clarito. Sa tingin niyo ba nakakatawang paglaruan ng mga bagay na ganyan? Hindi yan pwede sa bata. Ang tatanda nyo na, utak bata pa rin kayo eh. Wika ni Clarito. Hanggang sa nagpaulan ng bala ang mga kalalakian, pero wala itong epekto. Kahit saang parte ng katawan tumama ang bala, tumatalbog lang ito kay Clarito. Nang maubos ang bala, kaagad namang nag-utos ang lalaki sa kasama nito. Oy tol, magtawag ka pa ng ibang kasama. Hindi normal yan. Wika ni Berto. Mabilis namang gumalaw si Clarito at sinuwag ang lalaking nagsasalita. Sa lakas nito, hindi na muling nakabangon ang lalaki at kagad nawala ng malay. Habang ang isang kasama, ginamit ang hawak na chainsaw laban kay Clarito. Pero nang madampi sa binata ang matalim na bahagi,
bigla na lamang nagkalasan ang mga gamit. Dahil malapit lang ito sa binata, dali-dali niyang binigyan ng malakas sa suntok. Kumaripas na sa takbo ang mga kasama matapos ng kaganapan. Pero masyadong mabilis si Clarito. Nagawa niyang masuwag ang mga ito. Lahat sila ay nawalan ng malay. Yan ang nababagay sa inyo, mga walang kwenta. Puro panglalamang sa kapwa yung ginagawa nyo eh. Wika ni Clarito. Isa-isa niyang binuhat ang mga ito at kumuha ng baging. Iginapos sa malaking puno na nais nitong putulin. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang lumubog ang araw. Papaalis na sana si Clarito. Bigla naman siyang natigilan matapos makarinig ng pagsigaw. Hoy Clarito! Talagang maliit ang mundo. Akalain mo yon. Dito pa kita makikita. Wika ni Jojo habang nakatutok kay Clarito ang hawak nitong mataas na kalibre ng baril. Kasama rin ito ang 2 tao. Ito yung mga kasama niyang naganap sa agubatan. Ano bang kailangan mo sa akin, Jojo? Kung gusto mo si Jolina, edi sa'yo na. Bakit ba kailangan mo pa akong idamay? Tanong ni Clarito. Alam mo bang habang nabubuhay ka, hindi mapapasakin si Jolina. Isa lang ang solusyon. Yun ay patayin ka. Muling wika ni Jojo. Matapos nun kagad nitong pinaulanan ng bala ang binata. Dali-dali namang nagtago si Clarito sa malapit na puno. Nang maubos ang bala, kagad namang sumugod si Jojo. Akin ang isang to. Ako ang papatay dito. Muli itong nagkarga ng bala. Dahan-dahang lumapit sa puno. Ano sa tingin mo, makakatakas ka uli ngayon? Tumayo ka dyan. Ang lakas mo din, ano? Nagawa mo pang mapatulog ang mga tauhan ko, ha? Wika ni Jojo. Habang abalang nagsasalita, hindi niya napansin ang biglaang pagsuwag ni Clarito. Tumalsik sa puno si Jojo. Tumulo pa ang dugo sa ilong. Aba, ayos ah. May ibubuga din pala. Monita, Artemio, alam nyo na! Matapos magsalita ni Jojo, dali-dali namang tumulong ang mga kasama. Pinaputokan ni Artemio si Clarito pero tumatalbog lang sa katawan ng bala. Nagkaroon ng pagkakataon si Clarito na sumugod. Kahit may kalakihan ang katawan ni Artemio, tila magaan lang ang katawan nito at halos bumaon pa ang kamay ni Clarito sa lakas ng suntok. Tumalsik at sumubsob ang mukha nito sa lupa. Hindi na nito nakayanan pang gumalaw matapos ang mga nangyari. Muli namang binalikan ni Clarito si Jojo, pero hindi niya napansin ang pagsugod ng manananggal. Napakasangsang ng amoy nito. Sinubukan nitong iangat si Clarito pero nagulat ang aswang. Sa hindi malamang dahilan, kahit kaunti ay hindi niya maangat si Clarito. Ano bang ginagawa mo dyan? Napakasangsang ng amoy mo. Siguro dahil yan sa kakakain mo ng kambing eh. Wika ni Clarito. Kagad niyang hinila sa pakpak ang manananggal. Buong puwersang binato sa lupa. Hindi pa nakontento ang binata. Paulit-ulit niyang sinapak ang mukha nito hanggang sa magkandalasog-lasog. Nang makitang wala ng buhay ang nilalang, kagad niya itong hinagis sa tabi ni Artemio. Muling hinanap ni Clarito si Jojo pero bigla na lang itong nawala. Ilang sandali pa nakarinig siya ng pag-angil mula sa likuran. Paglingon ng binata, nakakita siya ng malaking aso. Kulay itim, pulang-pula ang mga mata at patuloy din sa pagtulo ang napakaraming laway.
Alam kong ikaw yan, Jojo. Ayos din walang pinagbago. Kahit maging pangit na nila lang o kahit yung normal na itsura mo, pangit ka pa din. Wika ni Clarito. Kagad namang sumugod si Jojo. Nakagat niya si Clarito sa kamay. Dahil sa sobrang talas ng ngipin ng nilalang ay nasugatan nito ang binata. Masakit yun Matalas pala yung ngipin mo, masyadong delikado. Isang lapit mo pa. Sinisigurado ko sa'yo. Wawasakin ko yung ngipin mo. Wika ni Clarito. Muli namang napiko ng nilalang. Walang pag-aalinlangan itong sumugod. Nang muli nitong binuka ang bunganga para makagat si Clarito, bigla naman itong tumalsik matapos masapak sa tagiliran. Hindi pa nakontento si Clarito. Sinuwag pa niya ang sikmura ng nilalang. Nang makitang nakahandusay na sa lupa ang dambuhalang aso, kaagad niya itong nilapitan. Di ba sinabi ko na sa'yo? Babasagin ko lahat ng ngipin mo. Wika ni Clarito. Ilang ulit nitong sinapak ang aso hanggang sa magtanggalan ang lahat ng ngipin nito. Nang makontento, kaagad niyang binitawan ang nilalang. Unti-unti na ring bumalik sa anyong tao si Jojo. Matapos ang mga kaganapan, umuwi naman ng tahanan si Clarito. Pinagbigay alam sa tiyuhin ang nangyari. Binalikan nila ang lugar. Minabuting sunugin ng sabay si Monita at Jojo dahil sa pagiging aswang ng mga ito. Naniniwala si Tio Junior na maaaring magigante ang kalahi nito kung hindi nila susunugin ang katawan. Samantalang si Artemio naman, maging ang 4 na mga kalalakian na unang natalo, dinala sa munisipyo. Iniwan lang na magtsuhi ng mga lalaki sa harapan habang nakagapos ang mga kamay. Sa paglipas ng panahon, hindi rin naman binalikan ng grupo ni Jojo si Clarito. Sa tulong ng tanga na bertud, walang kapaguran sa trabaho si Clarito hanggang sa nakapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid. At kahit maraming babae ang nagkakandarapas sa kanya, nakahanap din ng pag-ibig si Clarito. Kalaunan ay nakabuo ng sariling pamilya. Malaki ang pasasalamat ni Clarito sa nakaengkwentrong kalabaw. Marahil hindi siya nais suwagin ng kalabaw na iyon. Marahil nais lamang ibigay sa kanya ang bertud ng sungay para sa kanyang kaligtasan. Yung susunod nating kwento mga kabayan, ito ay kwento ng lupain ng mga engkanto. Dating kwento na to mga kabayan, na-record ko uli, medyo iniba ko lang yung atake para hindi rin kayo mabitin. Another 1-hour story to. Kung trip nyong pakinggan mga kabayan, ituloy lang ang pakikinig. At para dun sa mga magrereklamo, wag na mag-comment kasi sinabi ko naman na ito'y dating kwento na nirecord ko lang uli. Simulan na natin ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anghel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panong ito, naninirahan sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Negros itong si Anghel. Mabundok ang lugar at hindi maaaring pagtaniman ng palay dahil sa kakulangan ng irigasyon. Kaya ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga tao sa lugar ay pangangaso o hindi kaya naman pagtatanim ng mga luya sa gilid ng mga burol. Mahirap ang pamumuhay sa lugar, kaya ang ilan sa kanilang mga kababayan piniling magtrabaho sa syudad kesa mangaso at magtanim ng luya. Samantalang si Anghel, nakontento na lang sa kanyang buhay. Ilang beses na itong inaya ng mga kaibigang magpunta sa syudad
upang maghanap ng trabaho. Kaso nga lang palagi itong tumatanggi. Ang dahilan kung bakit hindi pwedeng umalis ang binata dahil sa kanilang lupain. Madalas itinatanong ni Anghel sa ama kung ano ang meron sa lupang iyon. Kung bakit hindi nila pwedeng iwanan. Ang palaging sagot ng ama. Malalaman mo din pagdating ng panahon. Sa ngayon, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Huwag mong hahayaang may makapasok sa lupa natin nang walang pahintulot. Ito ang kadalasang naririnig ng binata. Ang ama na itago na lang natin sa pangalang Mang Umar. Wala namang nakikitang dahilan ang binata para pangalagaan ito. Ngunit sarado ng bakod ang napakalawak na gilid ng burol. Mabato ang lugar at kahit anong pananim, tila imposibleng tumubo. Maliban na lang sa malalaking puno ng laniti na nasa gitna ng lupain. Ilang tao na din ang nagpunta sa lugar at inalok ang matandang bili ng lupa upang pagtayuan ng manukan. Ngunit tinatanggihan ito ni Mang Umar. Ngunit nang minsang magkasakit ang ina nitong si Aling Ebeng, walang magawa ang binata dahil wala silang pera at para madala sa ospital ang ina. Natataranta ng mga sandaling iyon si Anghel. Ngunit si Mang Umar naman, patuloy lang na nakaupo sa kanilang atangan. Nakatitig sa kawalan at tila may kung anong hinihintay na lumabas mula sa malawak na batuan na naroon sa kanilang bakuran. Tay, ano ka ba naman? Bakit nakatunganga ka pa dyan? Tulungan niyo ako nang madala natin sa ospital si nanay. Hindi natin dadalhin ang nanay mo sa ospital, Anghel. Maupo ka. Maya-maya lang. Darating na ang tulog. Ilang sandali pa ang nakalipas. Isang matandang babae ang lumapit sa kanilang tahanan. Kagad inutusan ni Mang Umar si Anghel na salubungin ito. Magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo, Manang? Ang iyong ama ang may kailangan sa akin. Ihahatid ko lang ito sa kanya. Eto, maglaga ka ng tubig at ilagay mo ang mga tuyong ugat na ito. Pagkatapos ipainom mo sa iyong ina. Ilang minuto lang, manunumbalik ang lakas niya. O siya, iha, hindi na ako magtatagal at tirik na tirik ang araw. Bagaman nagtataka, sinunod ng binata ang bili nito. Matapos pakuluan ang mga ugat ng puno, naglagay sa baso ang binata at pinainom sa ina. Laking gulat ng binata dahil bigla itong bumagsak sa higaan matapos ubusin ang laman ng baso. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. Dali-dali itong bumangon at naglakad papunta sa kusina. Sinundan ng binata ang ina. Nakita niya itong naghahanda para magsaing. Nay, ano ka ba? Kakagaling mo lang sa sakit, magtatrabaho ka na naman. Hayaan mo ang iyong ina, Umar. At isa pa. Magaling na siya. Bagay na lalo pang ipinagtaka ni Anghel. Dahil halos lantang gulay na ang ina bago niya painumin ng pinakuluang ugat ng kahoy. Tay, sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. Ano po ba ang nangyayari? At sa pagkakataong iyon, si Aling Bebang ang sumagot. Ay nako, wala kang makukuhang sagot dyan sa tatay mo. Ang mabuti pa, ikuha mo ko ng tubig sa balon. Magluluto ako ng ulam, Anghel. Walang imbak na tubig dito sa kusina. Ano bang pinagagawa niyo buong maghapon? Dali-daling tumayo si Anghel upang mag-igib.
Pagkarating nito sa balon, muling nakita ng binata ang matandang nagbigay ng mga ugat na nagpagaling sa kanyang ina. Ama nang mawalang galang na po ha. Kayo po yung nagbigay ng gamot para sa nanay ko, di ba? Pwede ko po bang malaman kung anong uri ng halaman yung pinagkunan nyo? Kagad namang napalingon ng matanda at nakita ni Anghel na naguhugas ito ng mga ugat ng kung anong halaman. Oo, ako nga. Kamusta naman ang nanay mo? Ayos naman po ang lagay ni nanay. Nagbubunga nga na nga eh. Mabuti naman kung ganon. Kahit kailan, hindi talaga pumapalya itong mga ugat na ibinibigay ng mga kaibigan namin. O siya, tapos na akong maghugas. Mag-igib ka na. Maya-maya lang sisigawan ka na naman ng nanay mo. Dali-dali na ding sumalok ng tubig si Anghel at umuwi ng tahanan. Pagkatapos mag-igib ay naupo ito sa mesa. Pinagmasdan ang ina habang nagluluto. Hindi maiwasan ng binata ang magtaka kung paanong gumaling ng ganun kabilis ang ina. Anay, matanong ko lang po paano pong nangyaring ganun kabilis yung paggaling niyo? Nung nakaraang araw lang, halos lantang gulay na kayo Kagad namang humarap ang matanda at namewang. Aba, pang nagsalita ka parang ayaw mo na yata akong nakikitang gumagaling Kailan ba ako nagkasakit na tumagal ng pagkakaratayan Alam mo namang manggagamot ako, di ba? At hindi ako pinapabayaan ng mga kaibigan ko sa paligid. Para kang bago ng bago. Napakamot na lang ng ulo si Anghel dahil talagang napakadaldal ng kanyang ina. Isang tanong lang ang binato ng binata para na itong nagbasa ng buong lenta niya kapag sumagot. Nanay naman Siyempre, alam ko namang manggagamot kayo pero kasi hindi na pangkaraniwan ang bigla ang paggaling nyo. Teka, ano nga po pala yung nangyari? May kinapot akong nabati ng engkanto. Pero hindi ko alam na mataas na uri pala ng engkanto yung lintik na yon. Kaya yun, ako ang binalikan. Matapos ay inutusan na nito ang binatang maghain ng pananghalian. At habang kumakain, may dumating na mga kalalakian kasama ang kanilang kapitan del barrio. Magandang tanghali, Mang Omar. May kailangan sana kami sa inyo. May mga kasama pala ako mula sa syudad. Gusto sana nilang magpasama sa pangaso. Nako, Kapitan, mukhang nagkamali yata kayo ng pinuntahan. Masyado na po ako matanda para sumama sa mga ganyang lakad Ikaw, Anghel, gusto mo bang samahan ng mga taong ito? Saan po ba nila balak mga aso? Saka ano po bang huli nila? Balak sana nilang manghuli ng usa. Doon malapit sa bunganga ng bulkan. Napatingin si Anghel sa ama na tila kinukuha ang pagpayag nito. Ikaw ang magpasya, Anghel. Dahil ikaw naman ang sasama sa kanila at hindi ako. Sa isip ni Anghel, kailangan nila ang perang kikitain. Ngunit nag-aalala ito dahil ilang beses siyang binalaan ng ina kung gaano kasagrado ang lugar na pangangasuhan nila. Nilingon ni Anghel ang ina, ngunit patuloy lang ito sa pag-aayos ng mga plato. Sige po, sasamahan ko kayo. Pero may isang bagay lang akong hihilingin. Sana lang walang sumaway sa mga ibibigay kong alituntunin. Natuwa naman ang dalawang kasama ng kapitan. Kagad namang ibinigay ng binata ang mga nasabing alituntunin habang naghahanda ng mga kagamitan ang mga dayo.
Nakita ni Anghel ang mga modernong kagamitan sa pangaso, kaya kaagad niyang kinausap ang ama. Tay, paano yan? Mga baril yung dala nila. Di ba pinagbabawal yung baril sa lugar na yon? Wala na tayong magagawa dahil pumayag ka na sa gusto nilang mangyari. Mag-iingat na lang kayo at huwag mong kakalimutan ang bilin ng iyong ina. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ang binata dahil balak ng dalawang mga ngaso na doon magpalipas ng gabi. Nay, alis na po kami. Mag-iingat po kayo ni tatay dito ha. Ikaw ang mag-ingat. Huwag mong kakalimutan ang mga bilin ko sa'yo. At dalin mo yung supot na hinanda ko. Kung sakaling magkaroon kayo ng problema sa mga nananahan doon. Tumatango lang ang binata at kagad nagmano sa ina. Kung handa na kayo, aalis na tayo. Kailangan bago lumubog ang araw, nasa paanan na tayo ng bulkan. Nakapagtayo ng mga tolda. Hindi natin kalkulado ang takbo ng panahon sa bandang itaas. Bigla-bigla na lang umuulan. Mahirap kapag naabutan tayo sa daan. Pinagtawanan siya ng dalawang mga ngaso dahil pana at sibat ang dala ng binata. Ano ba yan pare? Para kang katutubo. Ay bakit hindi ba usong baril dito? Oo nga naman. Nakakahuli ka ba ng baboy ramo gamit yung mga pana at sibat mo? Hindi na pinansin ng binata ang pangaasar ng mga ito. Salip ay nagpatuloy sa paglalakad si Anghel habang ngumunguya ng bayabas na napita sa daanan. Mahigit 2 oras na lakaran bago nila marating ang unang kampo. Pinili ng binatang doon mamalagi at intayin ang pagsikat ng araw. Hindi pa itong lugar na pangangasuhan natin. Magpapahinga lang tayo dahil hindi na maganda ang panahon sa bandang itaas. Ngunit nagalit ang isa sa mga kasama nitong mga ngaso. Hindi pala to yung pangangasuhan natin eh. Eh bakit tayo dito uminto? Maaga pa naman ah. Pwede ba tayong tumuloy? Hinarap ito ng binata at nagsalita. Hindi ko ibubuwis ang buhay ko dahil lang sa kapritsyo niyong mga taga-syudad. Kapag sinabi kong hihinto tayo, yon ang susundin niyo. Wala nang nagawa ang dalawang mga ngaso dahil hindi din nila kabisado ang lugar. Ilang minuto lang matapos itayo ang kanilang tolda, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hinanap ng dalawa si Anghel. Laking gulat ng mga ito nang makitang nasa taas ng puno ang binata. Anong ginagawa mo dyan sa taas? Mababasa ka ng ulan. Nakisilong ka dito. Ayos lang. At ipinapayo ko din sa inyong umakyat kayo dito dahil maraming ligaw na hayop ang gumagala sa gabi. At mas mabuting nasa itaas kayo ng puno. Nang sa ganon, hindi kayo maging hapunan ng mga yon. Dali-daling nagpulasan ang dalawang mga ngaso. Umakyat sila sa punong kinaroroonan ni Anghel. Matawa-tawa ang binata nang makitang natataranta ang mga ito. Maghanap kayo ng sangang matutulugan. Hayaan nyo mga kagamitan sa ibaba, wala namang gagalaw niyan eh. Tayo lang yung taong nandito. Sanay itong matulog sa sanga ng mga kahoy. Dahil nagsimula itong mangaso nung 6 na taong gulang pa lamang. Kasama ang ama at ilan sa mga tiyuin. Kaya kabisado din ng binata ang lugar na pupuntahan nila. Pagkagising, kagad inaya ni Anghel ang dalawa. Medyo madilim pa ng mga sandaling iyon. Ngunit para kay Anghel, tamang-tama lang ang pagkakataon dahil sa oras na sumikat ang araw, maglalabasan ang mga baboy ramo para magbilad sa araw at manginain.
habang naglalakad papunta sa lugar. Napansin ni George ang napakadaming ibong nagliliparan papunta sa gawing dagat. Sinubukan niyang barilin ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Anghel. Huwag kang papatay ng hayop na hindi mo mapapakinabangan. Isa to sa mga regulasyon na sinabi ko sa inyo, kaya wag mo nang ituloy. Alam mo, kaapong ka pa eh. Pangangasong pinunta namin dito. Hindi para marinig ang mga sermon mo. Kung ikaw na lang kaya ang barilin ko. Tinutukan nito ng baril ang binata sa noo. Ngunit nakatitig lang sa kanya si Anghel, sabay hawak sa dulo ng baril. Sige, putok mo. Tignan natin kung makauwi kayo ng ligtas sa oras na wala kayong gabay. Hindi lang mabangis na hayop ang lalapa sa inyo. Marami ding mga inkantong kumakain ng laman ng tao dito. Kung hindi ka naniniwala, sige, iputok mo! Kagad namang binaba ni George ang baril. Napangiti na lang ang binata dahil alam nitong takot ang mga taga-syudad sa mga inkanto. Huwag mo na uli akong aawatin. Dahil sa susunod na gawin mo yon, utak mo na ang kakalat sa lupa. Napailing na lang si Anghel at kagad nagpatuloy sa pupuntahan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang lugar. Manghang-mangha ang dalawang mga ngaso sa ganda ng tanawin. Kanya-kanyang pwesto ang mga ito. Habang si Anghel naman, nag-aayos ng kanyang pana. Tumayo ang binata sa ilalim ng punong kahoy. Nag-antay ng lalabas na baboy ramo. Hanggang sa namataan nito ang isang malaking hayop. Nung una, inakala ng binata na kalabaw lang ito. Kaso nga lang, nang inangat ng nilalang ang ulo, napansin ni Anghel na hindi ito pangkaraniwang kalabaw, kung hindi isang bawa. Napatingin ito sa dalawang mga ngaso. Nag-uunahan ang mga itong barilin ang nilalang. Wala nang maisip na paraan para pigilan ng dalawa, kaya pinili niyang patamaan ng pana ang baril ni Marvin. Nabitawan ng mga ngaso ang rifle at nahulog sa lupa. Pagputok nito, kagad tumakbo ang nilalang papasok ng gubat. Mabilis namang bumaba ng puno si George upang habulin ito. Anak ng ina naman oh! Nakakainis ka eh. Bakit mo ginawa yun? Sayang, ang ganda na sana ng sipat ko eh. Mas mabait ito kung ikukumpara kay George. Dahil ni minsan hindi ito nagreklamo sa mga binigay na alituntunin ni Anghel. Pasensya na, Marvin. Kailangan kong gawin yun. Delikado kung sakali mong mapatay yung hayop. Hindi pang karaniwang nilalang ang mga bawa. Anong ibig mong sabihin? Anong bawa? Mukhang ligaw na kalabaw yun eh. Pinaupo ni Anghel ang mga ngaso at pinaliwanag ang tungkol sa nilalang. Tama ka. Isa nga lang pangkaraniwang kalabaw kung titignan ng mga bawa. Pero kung mapapansin mo ang kanilang mga noo, may nakaukit na parang diamante at ito ang tanging palatandaan. Kung hindi mo ito kilala at aksidenteng napatay, paniguradong hahanapin ka ng inkantong nangangalaga dito. Biglang natawa si Marvin dahil nakita nitong punong-puno ng putik ang mukha ni George. Anong nangyari sa'yo pare? Bakit parang nasubsob ka sa putikan? Yun naman talaga ang nangyari. Bakit hindi mo sinundan, Anghel? Hindi ba yun ang trabaho mo? Oo, yun nga ang trabaho ko. Pero wala sa usapan natin ang habulin ka papasok sa agubatan. Ang bilis mong tumakbo eh. Hindi ka man lang nagtanong sa akin. Pre, nabaril mo ba yung kalabaw? Oo, pero nung habulin ko na, pumasok sa talayban ng lintik eh.
Hindi ko na naabutan. Wala akong kamalay-malay na puro putik pala yung lugar na yon, kaya ito, nasubsob ako. Nako, naloko na, bilisan nyo. Umalis na tayo dito. Huwag nang puro tanong. Hindi na nito inantay pa ang sagot ng dalawang kasama. Dali-dali itong tumakbo pababa ng bundok. Nang makitang tila seryoso ang binata, kagad namang sumunod si Marvin at wala nang nagawa si George dahil wala na siyang kasama. Bakit ba? Ano na naman bang problema? Huwag mo sabihin, isa na naman to sa mga pamahiin mo. Hindi na nagsalita pa si Anghel. Salip ay tinanggalan nito ng takip na tela ang kanyang sibat. Bakit pare? Ano bang meron? Bakit tayo aalis? Biglang huminto ang binata at tinignan si George. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Alaga ng engkanto ang binaril mong kalabaw. At talagang hindi ka pa nakontento. Hinabol mo pa. Biglang tumawa ng malakas si George. Sinasabi ko na nga ba. Engkanto na naman. Alam mo, Anghel, hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Hindi na nito naituloy ang iba pang sasabihin dahil bigla siyang nakarinig ng malakas na angil mula sa kagubatan. Anak nang, ano yun, Anghel? Hudyat yon para tumakbo na tayo. Bilisan niyo. At kahit anong mangyari, wag na wag kayong lilingon. Pinauna niya ang dalawa para masiguradong hindi lilingon ang mga ito habang tumatakbo. Binuksan ng binata ang dalawang ibinigay na supot ng ina. Isinaboy sa likuran ng dalawang kasama at sa sarili. Parang nilalagyan mo kami ng pampalasa, Anghel. Balak mo ba kaming ipain sa umahabol sa atin? Napangiti si Anghel dahil nagawa pa nitong magbiro sa gitna ng peligrong kinakaharap. Patuloy na tumakbo ang tatlo hanggang sa marating nila ang lugar kung saan sila natulog. Sa pagkakataong iyon, pinahinto sila ni Anghel. Sandali lang. Ligtas na tayo dito. Hindi na tayo maaabot ng mga umahabol sa atin. Dahil ang kawayang yon, hangganan ng lupa ni tatay. Nagulat ang dalawang kasama sa sinabi ng binata dahil hindi akalain ng mga ito na napakalawak pala ng lupain ng tatay ni Anghel. Totoo ba yung sinasabi mo? Pagmamay-ari ng tatay mo ang lupain ito? Oo. Lahat ng punong kawayang makikita mo ay mga palatandaan na sakop ng lupain ng tatay ko. Kaunting kaalaman. Nung unang panahon, tinataniman ng mga kawayan ang mga hangganan sa lupa upang maging silbing palatandaan ng may-ari. Ang lawak pala ng lupa nyo eh. Bakit hindi nyo gamitin sa pagsasaka? May mga dahilan si tatay eh. Ang totoo, hindi ko din alam. Kung nakapagpahinga na kayo, tara na. Kailangan nating ipaalam kay tatay ang nangyari para mapagandaan. Inaya ang mga kasamang tumuloy sa pag-uwi. Pagkarating sa tahanan, kaagad sinabi ni Anghel ang nangyari. At gaya ng inaasahan, nagalit si Aling Ebeng. Sinasabi ko na nga bang mangyayari ito eh. At ano naman ang ginawa mo, Anghel? Pinanood mo lang na lapastanganin ng mga taong ito ang mga nilalang doon. Mga wala kayong galang. Palibhasa, sa syudad kayo lumaki. Kaagad namang humingi ng paumanhin si George. Patawad po, Aling Ebeng. Hindi ko naman kasi akalaing totoo mga sinasabi ng anak nyo eh. Ang totoo po niyan, binalaan niya po kami tungkol sa mga elementong nakatira sa lugar. At tama po kayo. Wala nga po kong alam, kaya pasensya na po kayo.
Nag-aya na itong umuwi. Ngunit hindi pumayag ang dalawang matanda. Hindi kayo maaaring umalis. Gusto nyo bang madamay ang mga kaanak nyo? Dito natin tatapusin ang paghabol sa inyo ng mga engkanto. Laking pagtataka naman ng dalawa dahil sa sinabi ng matanda. Hindi naman na po siguro makakaabot sa syudad ang mga humahabol sa amin, Manong. Kaya hayaan nyo na lang po kaming umalis. Sa ngayon ligtas kayo dahil nandito kayo sa loob ng aming lupain. At sa oras na lumabas kayo sa hangganan, paniguradong lahat ng nilalang na makakakita sa inyo, walang pagdadalawang isip kayong lalapain. Ano po ba yung nagmamay-ari ng kalabaw na binaril ko? Napatayo si Mang Omar nang marinig ito. Anong sinabi mo? Kalabaw? Anghel, alam mo ba ang tinutukoy ng binatang ito? Napabuntong hininga si Anghel dahil alam niyang mapupuno ang tenga sa oras na sabihin nito ang totoong nangyari. Nagpakita kasi tayong bawa. Sinubukan barilin itong dalawa eh. Ang malala pa, hinabol ni George papunta sa gubat. Napasapo na lang sa ulo si Mang Omar at lumapit kay Aling Ebeng. Nako, paano to, Ebeng? Mukhang malaking problema nga ang pinasok ng mga batang to. Anong gagawin natin? Ipatawag mo si Mameng. Paniguradong may malaking may tutulong ang kaibigan kong yon sa problemang ito. Anghel, maghanda ka ng mga sandata. Panigurado, isang buong hukbo ng mga engkanto ang lulusob ngayong gabi. Napatingin si Anghel kay George at napailing na lang. Tignan mo kung gaano kalaking problema ang ginawa mo. Masyado ka kasing pasaway. Kagad na siyang lumabas ng tahanan para sundin ang utos ng ina. Sumunod naman si Marvin sa binata upang tumulong. Nagakot ng kawayan ang dalawa at nilagyan ito ng mga matutulis na dulo. Itinayo nila ang mga ito sa paligid ng tahanan. Samantalang si Mang Omar naman, pinuntahan ang kaibigan ni Aling Ebeng. Ilang sandali pa ay bumalik na ang matanda. Dali-daling pinapasok ni Aling Ebeng ang dalawang mangaso. Pinaupo ito sa harapan ni Aling Maming at kinausap ito ng matanda. Ngayon, alam nyo na kung gaano kapanganib ang lugar na ito para sa mga ignoranting kagaya nyo. Napayuko na lang ang dalawa. Hindi makapagsalita ang mga ito dahil sa tuwing ibubuka nila ang mga bibig, kagad silang binubungangaan ni Aling Ebeng. Ang mabuti pa, sundin nyo ang mga sasabihin ko at wag na wag kayong magrereklamo dahil mapupuno lang ang mga tenga nyo. Matapos ay nilagay niya ito sa isang baso at binuhusan ng mainit na tubig. Humalimuyak sa loob ng bahay ang kakaibang sanyo na tila nagmumula sa isang uri ng bulaklak na kung tawagin ay ilang-ilang. Ipinahid ito ng matanda sa buong katawan ng dalawang binata habang nagbibigay ng mga panuto. Wag na wag kayong lalabas sa bakuran ng tahanang ito kung ayaw nyong lapain ng mga nilalang na nakaabang sa labas. Lalo pat maggagabi na. Omar, handa na ba ang pinapagawa ko sa iyo? Kagad namang lumapit si Mang Omar at inabot dito ang isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Muling naupo si Aling Maming sa harapan ng dalawa habang nakangisi. Binuksan nito ang pulang tela
tumambad ang isa pang maliit na supot. Binuksan ito ng matanda at isinubo ang mga laman nito habang panay ang dura. Nakita ng dalawa ang pulang laway ng matanda kaya nandiri ang mga ito. Natatawa naman si Anghel sa reaksyon ng mga bisita, lalo na nang magtanong si Marvin. Aling Mameng, ngunguyain din po ba namin yan? Hindi na napigilan ng binata ang pagtawa sa naging tanong nito. Kayong dalawa ba ay nagnganganga? Kung oo, o sige, eto kumuha kayo. Nagtawanan ang lahat ng nasa loob ng tahanan maliban kay Aling Ebeng. Nakatingin lang ito sa malayo mula sa kanilang bintana. Nay, bakit ang lalim po ng iniisip niyo? May mangyayari po bang hindi maganda? Oo, Anghel. Hindi lang basta-bastang problema ang ginawa ng dalawa nating bisita. Mukhang galit na galit ang inkantong may-ari ng bawa. Nanlaki mga mata ng binata dahil nakita nitong pumapaibabaw ang napakakapal na alikabok. Nangyayari lang ito kung napakaraming sasakyan ang sunod-sunod na dumadaan sa lugar. Hindi naman po siguro mga sasakyan ng militar yan, di ba? Umiling lang si Aling Ebeng dahil alam nitong walang sasakyang nakakaakyat sa bahaging iyon ng kabundukan. Maganda kayo. Walang lalabas hanggat wala akong sinasabi. Sumunod naman si Aling Mameng at Mang Umar. Anghel, saan pupunta yung nanay at tatay mo? Bakit sila lumabas ng bahay? Tanong ni George. Huwag kayong maingay at sundin niyo lang ang sinasabi ni nanay. Walang lalabas habang nakikipag-usap sila sa mga bisita namin. Nakatitig lang ang tatlo sa mga nakakatanda nang biglang magdatingan ang ilang kalalakian. Nagsilapitan ang mga ito kina Mang Umar. Hindi marinig ng tatlo ang usapan, ngunit batay sa kilos ng katawan at kumpas ng kamay ng lalaki, mahahalatang galit na galit ito. Tuloy-tuloy lang sa pag-uusap ang matatanda at saka gustuhang malaman ang pinag-uusapan ng mga ito. Marahang naglakad si Anghel malapit sa kinakatayuan ng mga magulang. Dala-dala nito ang kanyang pana. Pumwesto ang binata sa isang lugar kung saan walang makakakita sa kanya. At dito nadinig ni Anghel ang pinag-uusapan ng mga nakakatanda. Ayon sa mga panauhin, kailangan nilang panagutin ang may kagagawan ng pananakit sa alaga ng kanilang amo. Ngunit nakiusap si Mang Umar at Aling Ebeng na kung maaari, ipaubaya na lamang ito sa kanilang mag-asawa. Kaso nga lang hindi pumayag ang mga panauhin. Sa halip, binantaan pa ng mga ito si Mang Umar. Hindi namin maaaring palampasin ang paglalapastangang ito. Ilang beses nang naganap ang ganitong sakuna at ilang beses na din naming pinalampas. Kaya sa pagkakataong ito, pasensya na. Kung ayaw niyong madamay, ilabas niyo ang mga dayo. Binigyan ito ng palugit si Mang Umar hanggang hating gabi. Pagsapit ng 12:00, kailangang maisuko ng mag-asawa ang dalawang dayo dahil kung hindi, sasalakay ang mga ito. Matapos magsalita, kaagad na ding umalis ang nilalang. Sa unang tingin, hindi mo mahahalatang engkanto dahil kahit sa pananamit, wala itong pinagkaiba sa ating mga tao. Mahaba lang ang kanilang mga buhok at higit na matatangkad
kung ikukumpara sa normal na tao. Kaagad naglakad pabalik ang tatlong matanda papunta sa tahanan. Dali-dali namang lumabas sa pinagtataguan si Anghel. Talagang wala na ba tayong magagawa, Nay? Gusto nilang makuha yung dalawang yun, di ba? Paano po yan? Ano pong gagawin natin? Kasalanan ng mga bisita natin kung bakit umabot sa ganito. Pero hindi rin natin pwedeng pabayaan na maghari-harian ang mga engkanto maging dito sa teritoryo ko. Nagtataka naman si Anghel kung ano ang pwede nilang magawa. Dahil kung sakaling sasagupain nila ang puwersa ng mga engkanto, halatang wala silang laban. Paano po natin sila lalabanan, Tay? Matanda na po kayo ni Nanay at isa pa. Siguradong malalakas sila. Paano tayong mananalo? Napangiti na lang si Aling Ebeng habang kumukuha ng tabako sa kanyang bulsa. Hindi namin iningatan ng lupain ng tatay mo ng walang dahilan. Omar, gisingin mo na ang mga alaga natin. Maghahanda na din kami ni Mameng. Nagtaka ang binata kung ano ang tinutukoy na alaga ng matanda. Dali-dali itong sinundan ni Anghel papunta sa kulungan ng mga manok. Yaman lang din lang na sumunod ka sa akin. Bakit hindi mo ko tulungang humuli ng 2 itim na manok? Dali-dali namang naganap ang binata ng 2 itim na tandang at binigay ito sa ama. Ano naman po yung gagawin niyo sa mga manok? Makikita mo kung para saan ang mga manok. Gumawa ka ng siga sa tapat ng atangan at siguraduhin mong mga tuyong kahoy ng labnog ang gagamitin mo. Maglagay ka ng ilang basang dahon ng saging sa paligid ng siga para wag maapektuhan ng init ang lupa. Pamilyar kay Anghel ang ritual na ito dahil ilang beses na itong isinagawa, lalo na ng kanyang mga mangasungtsuhin. Tay, bakit naman po tayo mag-aalay? Hindi naman po tayo mangangaso. Oo anak, hindi tayo nangangaso. Pero may kailangan tayong gisingin. Bilisan mo dyan at maghahating gabi na. Kapag nagawa mo na ang siga, ikalat mo itong dugo ng manok sa mga kawayang hangganan. Pagkatapos ay bumalik ka dito at mag-antay sa susunod kong ipag-uutos. Samantalang sina Aling Ebeng naman, may ginagawang kung anong ritual sa loob ng tahanan. Nakatunga nga lang ang 2 bisita habang nagkakandara pa ang pamilya sa paghahanda. Ilang sandali pa ay nakabalik na si Anghel. Inutusan naman ito ng ama na tawagin sina George at Marvin. Dali-dali namang lumapit ang 2. Ano pong may tutulong namin, Manong? Amin na. Dalian nyo. Amin na ang mga palad nyo. Walang pagdadalawang isip na inilahad ng 2 binata ang kanilang mga palad. At laking gulat ng mga ito nang biglang hiwain ni Mang Omar at ipatak ang dugo sa baon ng niyog. Kailangan ko ang kaunting patak ng dugo nyo para sa gagawing ritual. Bagaman naguguluhan sa mga nangyayari, pinili ng mga ito na sumunod na lang. Matapos gawin ang lahat ng paghahanda, sinabi din ni Mang Omar ang dahilan ng lahat. Magsasagawa ako ng ritual para kilalanin kayo ng aking mga alaga at ang dugo nyo ang magsisilbing daan para sa kaganapang ito. Babalaan ko kayo. Huwag mabibigla o matatakot sa kung ano man ang makikita ninyo. Hindi na napigilan ni Anghel ang sarili dahil maging siya,
Walang alam sa kung anong sinasabi ng ama. Tay, anong alaga yung sinasabi niyo? At saka, bakit kailangan magsagawa ng ritual ng pagpapakilala? Hindi naman nating kaanak yung dalawang to. Dito na binunyag ng matanda ang katotohanan tungkol sa kanilang lupang pag-aari. Alam mo ba kung bakit hindi ko naisipang ipagbili ang lupain natin, Anghel? Yun ay dahil sa mga elementong nakatira dito. Kami ng iyong ina ang naatasang mag-alaga sa kanila. At kapalit nito, pinagkakalooban tayo ng pang-araw-araw na pangangailangan. At dagdag pa nito, isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila nangangambang magutom dahil sa ibinibigay ng mga engkanto. Kasama dito ang mga gintong ipinagbibili ng matanda upang gamitin sa pang-araw-araw nilang mga gastusin. Unti-unting nauunawaan ni Anghel na ang lahat ng meron sila ay dahil sa mga engkantong naninirahan sa lupaing iyon. Ngayon naiintindihan ko na po, tay. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po hahayaang may sumira sa katahimikan ng lupain natin. Nga po pala, maghahating gabi na. Ano pong susunod nating gagawin? Kagad kinuha ni Mang Omar ang baong naglalaman ng dugo ng 2 bisita at ibinuhos sa lupa. Maya-maya pa, lumabas na sila Aling Ebeng at Aling Maming mula sa loob ng bahay. Manood kayo kung paanong dumating ang ating mga saklolo. Wika ni Mang Omar. Maya-maya pa, nakita na nila ang mga engkantong nagnanais kunin ang kanilang bisita. Day, mukhang hindi gumana yung ritual mo ha. Wala pa po yung mga alaga. Abay, ikaw na nga tong nakikiusap. Ikaw pang may ganang magmadali. Magantay ka. Makalipas ang ilang minuto, saktong pagpatak ng hating gabi, biglang naglitawan sa paligid ang maliliit na liwanag. Nasundan ito ng makapal na usok at mula sa usok, naglabasa naman ang figura ng nilalang na naaaninag sa pamamagitan ng mahinang liwanag ng buwan. Maligayang pagdating mga kaibigan. Salamat sa pagdinig ng aking tawag. Nanlaki ang mga mata ni Anghel dahil hindi nito lubos akalain may mga naninirahang matataas na uri ng engkanto sa kanilang lupain na kung tawagin ay taglugar. Magandang gabi sa iyo, aming tagapangalaga. Maaari ko bang malaman ang dahilan ng iyong pagtawag? Tanong ng nilalang. Nakatulala si Anghel. Hindi makapaniwalang nakikipag-usap ang ama sa isang engkanto. May mga tagalabas na nais manggulo sa katahimikan ng ating lupain. Nais nilang kunin ang 2 bisita namin. Biglang lumapit ang nilalang sa liwanag. Nanlaki ang mga mata ng 2 panauhin nang masilayan ang anyo ng nilalang. Napakatangkad na tao. Payat lang ang pangangatawan. Asul ang mga mata at mahaba ang buhok. Lumapit ito kay George at idinantay ang kamay sa noo ng binata. Panandalian itong pumikit na tila may kung anong binabasa sa isipan nito. Ilang sandali pa naglakad na pabalik sa kadiliman ang nilalang at muling nagsalita. Malinaw ang pagkakasala ng isang inosenteng isipan. Wala kang kaalam-alam sa mga batas ng mundo namin, kaya papalampasin ko ito. Ngunit hindi ibig sabihin nakatakas ka na sa kasalanan mo. Kailangan mo itong pagbayaran.
Kagad naglakad ang engkanto papunta sa mga nasa labas ng hangganan. Ano kaya ang ipapataw sa akin, parusa? Meron ka bang ideya, Angel? Maniwala ka sa akin, George. Kahit ako, wala akong alam sa mga nangyayari. Kaya mag-antay tayo sa kakalabasan ng lahat ng ito. Tanggapin yun. Tanggapin kung ano man ang kailangan nila. Tuloy pa rin sa pag-uusap ang dalawang nilalang. Hanggang sa biglang tumaas ang boses ng mga kalaban. Nagsigawan ang mga ito. Napalingon sa kanila ang taglugar na kaibigan ni Mang Omar. Tumangulang ang matanda at sa hudyat ng nilalang. Naglabasan ang malalaking anino mula sa lupa. Magsipasok kayo sa bahay. Hindi nyo gugustuhin makita ng mga nilalang na yan. Ang tinutukoy na nilalang ni Mang Omar ay mga bulabaho. Sila ay uri ng engkantong naninirahan sa ilalim ng lupa. Nakakatakot ang mga itsura nila. Ngunit mababait ang mga ito sa mga taong pinangangalagaan ang kanilang tirahan. At sinasabing sa oras na magalit ang mga ito, ang bawat makita nila ay kanilang kinakain. Sa pagkakataong iyon, tila nagambala ang kanilang pamamahinga dahil sa sigawan ng mga engkanto doon sa labas ng hangganan. Umalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan ng mga bulabaho at isa-isang pinagsusugod ang mga kalabang engkanto. Walang nagawa ang mga ito kung hindi ang tumakbo. Ilang sandali lang. Natapos na ang laban. Nagsipulasa na ang mga engkanto at hindi na babalik ang mga ito. Muling lumapit ang taglugar kay George at nagsalita. Ngayon, para sa kaparusahan mo, inosenteng mortal. Punuin mo ng punong kahoy ang lahat ng bakanting lupain na makikita mo sa paligid. At kapag nagawa mo yon, papatawarin ka ng aming angkan. At kagad na itong naglaho. Nakayuko naman si Mang Omar bilang pagbibigay galang sa nilalang. Sinasabi din ng matanda na ang kaibigan nito ay ang mismong hari ng mga engkantong naninirahan sa kanilang lupain. Nagsilbing aral ito, hindi lang sa dalawang taga-syudad, kung hindi maging kay Angel. Natuto itong ipreserba ang kapaligiran at irespeto ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Sinunod naman ni George ang sinabi ng taglugar at sa paglipas ng panahon, nakita nito ang naging malaking pagbabago sa paligid. Pinili din itong mamuhay sa kabundukan. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng dalawang mga ngaso. Nagbago ang pananaw sa buhay. Nagbago ang pagtingin sa mga nilalang, maging sa mga hayop. Nirespeto ang kapaligiran at ipinagpatuloy ang paniniwala na hindi lang tayo ang namumuhay sa mundong ibabaw.